Magandang umaga. Para sa araw na ito, ang babasahin nating talata ay hango mula sa Jonah chapter 3, verse 1. And it reads, Now the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, Arise and go to Nineveh, the great city, and proclaim to it the proclamation I am going to tell you. May the Lord bless the reading of His word. Sa talatang ating nabasa, mapapansin po natin ang katagang the second time. Ibig sabihin, no, meron nang naunang kautusan ang Panginoon. Meron na siyang naunang sinabi kay Jonah na siya ay pumunta ng Nineveh. Ito ay isang napakalaking bayan na kung saan ay sentro po siya ng world power nung araw na Assyria at napakasama. Sabi ng Panginoon, napakasama na ng lugar na ito at nagpaplano ng Panginoon na ito ay kanyang wawasakin, ay kanyang sisirain because of the wickedness that pervades sa buong lipunan. Ganun po katindi. Mapansin po natin, halip na sumunod si Jonah sa kautusan ng Panginoon, sa halip na sumunod si Jonah doon sa tagubilin ng Panginoon, siya ay sumuway. Sa halip na pumunta po ng Nineveh, siya po ay sumakay ng barko at patungo po sa Tarshish. Napakalayo po, extremely opposite po yung kanyang pong pinuntahan. At doon na po, napansin na po natin at napag-usapan natin sa kamakailan, dahil lang po sa kanyang pagrebelde, nagkaroon ng malaking bagyo doon sa lugar na kung saan ang barko ay tumatahak. At dahil lang po dito, nagpanik po yung mga tripulante at sa madalit sabi po, nalaman po nila na si Jonah po ang may pakana ng lahat ng ito sapagkat hindi po sinunod ang Panginoon. Kaya nga po, dahil lang po sa realization na iyon ay nakiusap na po si Jonah, sabi niya, itapon niyo na lang ako sa dagat upang sa gayon ay maging mapayapa ang ating kapaligiran. At yun nga po, tinapon po siya sa dagat at sabi po ng Biblia, nilamon po siya ng isang napakalaking balyena. Mapapansin po natin sa bahaging po ito, nagkaroon po ng panalangin po si Jonah. Sa chapter 2, verse 1, ang sabi po rito, Then Jonah prayed to the Lord his God from the stomach of the fish. Doon po siya nanalangin sa tiyan po ng malaking isda. At ang sabi po niya, I called out of my distress to the Lord and He answered me. I cried for help from the depth of Sheol. Ito yung isang figure of speech ng kamatayan. You heard my voice. For you have cast me into the deep, into the heart of the seas, and the current engulfed me. All your breakers and billows passed over me. Dito po natin makita po ang kanyang pasasalamat sapagkat niligtas po siya ng Panginoon. Fast forward po tayo sa chapter 3, nala po sa isang dalampasigan ni Jonah at doon nga po muling sinabi ng Panginoon, no, nabasa na po natin kanina, Arise and go to Nineveh and proclaim to it the proclamation which I am going to tell you. So dito po, nagkaroon ng pangalawang kautusan ang Panginoon patungkol sa kanyang gagawin sa Nineveh. Jonah, if you notice, kahit na nag-pray na po siya sa loob po ng belly ng malaking isda, hindi po totoong transform yung kanyang puso. Minsan po nananalangin lang po tayo pero hindi po totoo sa ating puso. Yun po yung nangyari kay Jonah. Sapagkat alam po mapapansin po natin, nung inutusan po siya ng Panginoon na pumunta na po, nandun na po siya sa dalampasigan, siya na po ay mangaral po sa mga taga-Nineveh, ganun pa rin pala yung puso po niya. Mayroon pa rin po siyang pagkasuklam. Ang kanyang pakiwari dahil sa kasamaan ng mga taong ito, dahil sa kasamaan ng mga taga-Nineveh, sila po ay dapat ng parusahan ng ating Panginoon. Pero mapansin po natin, iba po ang puso ng Diyos. Iba po ang layunin po ng Panginoon sa isip ng Panginoon kahit na po napakasama ng mga taong ito. Kailangan nilang marinig ang magandang balita upang sa gayon sila magkaroon ng pagkakataong magsisi sa kanilang kasalanan, magkaroon po ng pagbabago sa kanilang lipunan at hindi na po mangyayari yung parusang nararapat para sa kanila. Balikan natin si Jonah. Kung siya ay sumunod sa Panginoon, siya ay nangaral sa mga taga-Nineveh, talaga nagkaroon po ng massive repentance, nagkaroon po ng pag-aayuno, nagkaroon po ng pagsisisi yung mga tao doon sa bayan po ng Nineveh. Tunayan nga, maging yung hari. Yung hari po ay nahipo po doon sa mensaheng ni Jonah na ipinahayag ng Panginoon. Kaya nga po, nagkaroon po talaga ng hindi lang po pangmaliitan, kundi pangmalawakang pagbabago sa kanilang lipunan. Kaya lang po, dito natin mapapansin na ilantad muli ang totoong katayuan ng puso ni Jonah. Sa Kabanata 4, unang talata, ang sabi po dito, But it greatly displeased Jonah, and take note, ang sabi po rito, he became angry. Galit po siya. Galit po siya. Nakita po niya nagbago na yung mga tao pero galit po siya. Bakit po? Ang sabi po niya sa kanyang panalangin, sabi niya, Please Lord, makas ako patungong Tarsus, for I know that you are gracious and compassionate God, slow to anger and abundant
in loving kindness. So dito po natin, alam na alam po ni Jonah na ang Panginoon po ay maawain. Alam na alam ni Jonah na ang Panginoon po ay nagpapatawad sa lahat na magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ngunit sa isip po ni Jonah, hindi po kasama po diyan ang mga hintil na katulad ng taga Nineveh. Ito'y para lamang sa mga Israelitan. Kaya diyan po siya nagkakamali. Sapagkat ang tanong ng Panginoon, do you have a good reason to be angry? Ikaw nga mismo niligtas kita eh. Ikaw nagkasala ka, tumaliwas ka sa aking kalooban, ngunit pinatawad kita. Ngayon, nung pinatawad kita, ayaw mong patawarin ko ang mga Ninevites? Anong pinagkaiba mo sa kanila? Ayun po. Kaya malungkot po na kung minsan, tulad po sa atin sa panahon po natin na ito, ay tayo po minsan ay nananalangin, pero minsan po hindi naman po tama yung laman ng ating puso. O kung hindi po tama yung ating puso, maaari po tayong nananalangin, maaari po tayong nag-aayuno, maaari po tayong tumutulong sa mga mahihirap, subalit kung hindi po sakto ang ating puso sa harapan ng Panginoon, kung hindi po tama ang ating pong lakarin sa Panginoon, hindi po ito maging kalugod-lugod sa Kanya. At lagi po nating tandaan na ang Panginoon po ay tulad nga po nasabi kanina, He is compassionate, He is slow to anger. Talaga yung kanyang pagmamahal ay nandoon po, no? Yung kanyang loving kindness ay wala pong kalintulad. Sa mga talatang ating babasahin, sa Exodus 34 verse 6, ito yung nasasaad. Then the Lord passed in front of him, referring to Moses, and proclaimed, the Lord God, compassionate and gracious, slow to anger, and abounding in loving kindness and truth. Sundan pa po natin, sa Numbers 14 verse 18, ito naman po nasasaad, the Lord is slow to anger and abundant in loving kindness, forgiving iniquity and transgression, but He will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers of the children for the third and the fourth generations. Panghuling talata ating tutunghayan ay sa Psalm 86 verse 15, ito yung panalangin po ni Haring David. Sabi po niya, you are a God merciful and gracious. Naulit na po ang salitang slow to anger and abundant in loving kindness and truth. Kaya po, dito po makita po natin paulit-ulit na sinasabi po ng salita ng Panginoon. Naisin po niyan ang lahat po ay magsisi, lumapit sa Kanya, humingi ng tawad at handang-handa po niyang patawarin. Ang panguling talatang ating babasahin para sa araw na ito ay matatagpuan natin sa 1 Timothy chapter 2 verse 4. Ito po pakinggan po natin ng maigi. Ang sabi po, God desires all men, lahat ng tao po, to be saved and to come to the knowledge of the truth. Minsan po tayo po ay nakakaranas po, may mga kasamahan po tayo sa ating pong pamilya, may kasamahan po tayo sa ating eskwela, sa trabaho, o sa ating barangay, no, na kung saan po tayo nakatira, may mga tao po talagang sa pakiramdam po natin ay talamak na ang kanilang kasamaan. Pero ang Panginoon po, iba po ang kanyang tingin sa bawat isang kanyang nilikha. Kahit na anong sama ng tao, kahit na anong sama ng kanyang ginawa, ang Panginoon pa rin po ay umuunat ng kanyang mapagpalang kamay. Ang Panginoon po ay handa po magbigay po ng pagkakataon upang ang sino mang lumapit sa kanya ay kanyang tatawarin. Subalit ang tanong, ano ba ang ating papel upang ito po ay magkaroon po ng kaganapan? Tayo ba ay maging katulad po ni Jonah na inutusan ng Panginoon, binigyan ng Panginoon ng basahin upang magbahagi ng salita, ngunit dahil sa alam natin na ang taong yan ay napakasama at marami siyang ginawang hindi mabuti sa atin, hindi na po natin papansinin, hindi na po tayo mananalangin para sa kanilang kaligtasan. Ito po ay malaking hamon sa bawat isa sa atin. Dapat lagi natin pakaisipin na ang pagkamatay ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay hindi po para sa mga mababait, hindi po para sa mga masunurin, hindi po para sa mga tao na tila wala naman silang nagawang mali sa kanilang buhay. Sa Roma 3:23, lahat po nagkasala, pero ang Panginoon po ay hindi po sumuko. Ang Panginoon po ay hindi po nanghinawa. Ang Panginoon po ay naniniwala pa rin na mayroon pa nga remnant. Mayroon pa rin natitira sa San Sinukob na handang sumunod sa Kanya at ito ang Kanyang naisin na dapat nating gawin. Kaya kaibigan kapatid, kung ikaw man ay binigyan ng Panginoon ng pasanin upang manalangin, upang ibahagi ang salita ng Diyos, huwag po tayo magdalawang isip. Bagkus tayo po ay dapat sumunod sa Kanya sapagkat alam natin tayo po minsan ay hindi po naniniwala sa salita ng Diyos.
sapagkat may mga taong nananalangin, sapagkat may mga taong ginamit ng Panginoon upang magbahagi ng salita, kaya tayo ay nagkaroon po ng kaligtasan sa pamamagitan ng bugtong na anak ng Panginoon na si Hesus Kristo. Bilang pagtatapos, may dalawang bagay po akong ipupunto. Una sa lahat, siyasatin po natin ang ating puso pag tayo po'y nananalangin. Manalangin tayo na ilantad ng Panginoon ang tunay na kalalagayan ng ating puso. At pangalawa, ang kahalagahan po ng pagsunod. Anuman ang sabihin ng ating Panginoon sa panahon na tayo nananalangin, sa panahon na tayo nag-aaral ng kanyang salita, anuman ang ipag-uutos ng Panginoon, dapat dali-dali po tayong susunod pagkat ang Panginoon ay hindi po malulugod sa sandaling hindi po tayo sumusunod sa kanyang alituntunin. Tayo'y manalangin. Dakilang Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo, Amang Banal, humihingi po ng kapatawaran sa mga pagkakataon po na kami po ay hindi po lumalapit sa inyo na may kababaan ng puso, na kami po ay nananalangin, subalit ang laman po ng aming puso, Panginoon, ay kapighatian. Ang laman po ng aming puso, Panginoon, ay hindi po naayon po sa iyong kalooban. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na hindi po namin kayo sinunod at hindi po kami tumalima sa iyong tagubilin. Lord, tulungan niyo po kami sa pamamagitan po ng Banal Espiritu na masunod po namin ano ang bagay, Panginoon, na iyo pong ipahayag sa amin, ano pong bagay na nararapat po namin gawin upang sa gayon maisulong po namin, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong pagkilos ang iyo pong kaharian sa amin pong sanlibutan. Maraming maraming salamat, Amang Banal. Tunay nga po, Panginoon, ikaw po ang Diyos na dakila. Ang lahat ng papuri at pagsamba ay binabalik namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.